Oh my God! Maayong gabi Tapos ko na nahugasan yung aking in-order sa H&M and maligo na ako. Gagamitin to natin. Pag uwi ni Habi, nagdala siya ng flowers. Yung flowers na pang winter and nakaka-happy. Iba na talaga yung asawa ko. As in, nahawa na siya sa akin. Yan yung binili ni Habi na flowers. Pumunta lang talaga siya sa tindahan para magbili ng flowers para sa akin. Hindi talaga ganyan si Habi before, guys, nung bago pa lang kami. And then, hindi din mahilig si Habi magbigay ng mga gift. Nagbago talaga siya mga after 2 years. Grabe na siya magbigay ng flowers. Hindi lang sa anniversary, hindi lang sa birthday ko, kundi i-surprise niya daw ako ng flowers. Minsan pa nga na magbili ako ng flowers, magbili din siya. And nakaka-happy. Nakikita kasi ni Habi din na paano bitaw ako mag-react pag bigyan niya ako ng flowers. Grabe talaga ako ka-happy, and also ma-feel din ni Habi yung vibe ko and yung sa bahay namin kapag may fresh na flowers. So kapag wala, ma-feel niya din na may something na kulang sa feelings ko. And din yung ugali din namin, nagka-mix na talaga. Kapag nag-work yan si Habi or nasa labas, grabe siya ka-demure, very ka-mindful. Pero pag dito sa bahay talaga, no, grabe siya ka-joker. And then ako talaga na tao,
grabe ako ka-sweet, and then ma-appreciate pa ako, words of wisdom. And then, yun man yung nakita all the time bitaw ni Happy sa akin, yun lagi niyang narinig sa akin. And then, paunti-unti nagbago si Happy na naging sweet na siya, mapagbigay na siya ng gift, ma-appreciate na din siya, nahawa na talaga siya sa akin. Tapos nakuha ko din yung ugali ni Happy na grabe kakalma, as in sobra talagang makalma si Happy. Sa relasyon guys, wala talagang perfect, may misunderstanding. Pero before talaga, si Happy na siya ka-mindful, grabe siya ka-demure. So ako, pagalit ako no, kay i-react ko talaga, mataas yung boses ko. Grabe siya kakalma, like pag mag-explain siya ng mga things, hindi niya idaan bitaw sa galit. Kalma lang siya. Ako lang yung gusto bitaw makipag-away before. Tapos ngayon talaga no, kay naging smart na din ako ba? And then nag-iba na din yung mindset ko. Mindful na talaga ako ano yung sinasabi ko. Tapos pag galit ako, hindi na ako mag-agad-agad mag-react. Kaya wala namang kasalanan yung si Habi. Especially kapag monthly ko. So, may mga misunderstanding pa rin kami ni Habi. Pero, hindi na namin idaan bitaw sa away. Like, i-explain ko, ayaw kong ganito. Iniiwasan ko talaga na makasabi ng masasama kapag di ko feel yung day ko. Grabe talaga ako ka-thankful bitaw na si Habi talaga yung binigay ni God sa akin na asawa ko dahil mas naging okay ako na tao. Usually talaga no, kapag may something akong mga hinanakit, sinishare ko sa kanya, tapos makinig-kinig lang siya. Tapos kapag feeling ko bitaw na something na hindi ako okay sa ganito, tapos ikwento ko lahat. And then, pag may something na feeling ng asawa ko na may hindi okay na sa way ko na pag-think, sa tingin niya, sabi niya talaga sa akin, and hindi niya talaga ako binibibi. And before, nung una talaga, bago pa lang kami, nainis ako kay bakit ganyan si Habi, bakit hindi niya ako binibibi. Pero ngayon talaga, no, kay na-appreciate ko na kasi grabe kaani si Habi, and yung intention niya talaga ay mas mapabuti pa ako na tao. Kaya thankful talaga ako sa kanya. Sa ngayon talaga sa amin ng Habi ko, yung relasyon namin, mas more na siya understanding, and then may misunderstanding pa rin, pero hindi na talaga bitaw na grabe pag-awayan. Sigaw-sigaw. Ako lang talaga yung mahilig magsigaw before. Kalma na yung relasyon namin. Hindi ko talaga pinaplano na ito ko sa inyo. Yun lang yung maisip ko bitaw na i-share sa inyo. Kay baka gusto nyo na malaman about yung relasyon ko sa aking asawa, or gusto nyo lang makinig-kinig sa aking mga kwento. Mag-comment kayo kung gusto nyo yung kwento-kwento ko, or gusto nyo lang na more same before bitaw na ipakita ko lang yung mga ginagawa ko, ano yung binibili ko, tapos without talking bitaw, and then with music lang. Or gusto nyong ganito na mas more sharing ako, kahit ano na lang yung iniisip ko. Or baka na bored kayo, or ayaw nyong makinig sa kwento ko. So, you can comment. Open naman ako kay para ba na malaman ko din bitaw kung ano yung gusto nyo. Thankful talaga ako sa inyo kay mahilig na kayo mag-comment sa aking comment section dyan. And then, ang bait nyo talaga sa akin. Feeling ko no, kay may mga kapatid na talaga ako. Dumadami na yung aking mga kapatid sa social media. And dito talaga no, sa YouTube, feel ko talaga na mag-share sa inyo. Kahit bitaw ano yung mukha ko, I don't have to pretend. I don't have to wear makeup para maganda ako tingnan. Kahit wala akong makeup, hindi pa ako nakasuklay ng buhok, nagpakita na ako sa inyo, or bago ko lang paggising. Yung depende sa feeling ko kung kailan ako magpakita sa inyo. Then, kapag nag-makeup din ako, magpakita ako sa inyo. Kaya, yung ako talaga bitaw na lahat-lahat, hindi lang yung
maganda akong tingnan or pangit man ako tingnan, yung kung ano yung feeling ko na ipakita sa inyo, mapakita ko. Hindi talaga ako nahiya. Kaya thank you talaga sa support nyo lagi sa akin na ganun yung nabibigay bitaw ng energy nyo sa akin. And hindi kasi ako same sa ibang social media. Kumbaga sa Instagram kay more aesthetic doon, kung ano lang yung kalabasan bitaw. Kumbaga outfit lang yung kadalasan pinapakita ako, yung aking mga outfits doon, or aesthetic lang tingnan. Dito talaga no, kay lahat-lahat kahit hindi maganda ipakita ako. Kaya thank you talaga dahil yun talaga yung naramdaman ko na pwede ko i-share sa inyo lahat-lahat. Salamat mga langga, thank you talaga ng bonggang-bongga. Pinifeel ko na talaga na ate nyo na ako. Kunti na lang yung natira sa ating toner. Ito yung gamit ko mga ilang years na. Di talaga mawala yung moisturizer. Isa to sa essentials sa winter. Tapos na tayong mag-skincare and ready na tayong matulog. Dito ko na lang i-end yung ating vlog. I hope nag-enjoy kayo guys. Thank you for watching. I love you so much. Bye-bye.